merong isang Pilipino na kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan, at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala natin siya sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte! Senatorial candidate Vic Rodriguez nagsalita na sa harap ng mamamayan. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na! Para sa ating future update, viral na nga ngayon ang ginawang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez sa ginawang prayer rally sa Bonifacio. Ngayon dito kanyang sinabi ang katotohanan sa likod ng paghuli sa dating Pangulo ng Bansa. Anya hindi ngayon ang panahon upang mawalan ng pag-asa ang mamamayan, bagkus sinabi nito sa harap ng taga-suporta ni FPRRD na maging matatag at huwag magpapasindak sa anumang pananakot ng ibang individual. Saad pa ni Attorney Vic Rodriguez na kung masaya ang lahat sa ginawa kay FPRRD, ay bakit umano marami sa ating mamamayan ang lumalabas sa lansangan at sigaw ang hustisya sa pagpapadakip kay FPRRD. Naniniwala si Attorney Vic Rodriguez na hindi lamang abogado ang magpapanalo sa laban ni PRRD, kundi sa tulong rin ng mga taong nagmamahal sa dating Pangulo ng Bansa. Ngayon hangad ni Attorney Vic Rodriguez na sanay maiuwi na sa ating bansa si PRRD dahil umano sa may mga naramdaman na rin si PRRD. Kung nakaya ng pamahalaan na ibigay ito sa ibang bansa, kaya umano rin nila itong pabalikin dito sa ating bansa. Kaliwat kanan naman, prayer rally sa buong bansa at nananawagan na pauwiin na sila PRRD. Ngayon ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi ngayon ang panahon upang pumatak ang ating mga luha. Ngayon ay panahon upang tayo'y magsama-sama at higit maging matatag. Ngayon ay panahon upang tayo'y magsama-sama at huwag magpapasindak. Alam ko ang nasa kalooban at isipan ninyo. Mahirap talaga maunawaan bakit isinuko o inihandog ng sarili niyang gobyerno sa naglalaway na banyaga ang dati niyang Pangulo. Wala na ba tayong batas na umiiral? Wala na bang saligang batas? Sarado na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? And just like all of you here today and in any other many parts of the Philippines, nakasama natin, binanggit kanina ni Pastor yung Proverbs 29 verse 2. Tama po yun. Kung matiwasay ang namumuno at pamunuan, ang kanyang pinamumunuan ay nagdiriwang. Subalit bakit tayo naririto ngayong gabi? Sapagkat nasusulat din yan, pagbaluktot ang namumuno, nagluluksa ang kanyang sinasakupan. And tonight, I am here not as a candidate. Let's forget about it now. I am here like you bilang Pilipino. Ako'y bilang abogado at katulad ninyong lahat, ako'y naririto bilang isang maisog na Pilipino. I stand with you, with President Duterte. Kasama ninyo ako sa ating ginagawang panalangin. Bahagi din ako ng local defense team ni Pangulong Duterte. Subalit, I think it is more and beyond legal now. Kaming mga abogado,
we can only do so much. And I tell you, Filipino people, itong labang to, hindi abogado ang magpapanalo rito. Taong bayan kayo ang magpapanalo rito! Ipagpatuloy ho natin ang ating ginagawa kung ilang araw, linggo o buwan ang darating. Itong ginagawa nating payapa at malayang pagsasaad ng ating saloobin. Patuloy tayong magsama-sama, patuloy tayong mag-ingay. At sama-sama natin ipakilala sa buong mundo na sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino na kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan, at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala natin siya sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte! Ngayon ang pumatak ang ating mga luha. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at higit maging matatag. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at huwag magpapasindak. Alam ko ang nasa kalooban at isipan ninyo. Mahirap talaga maunawaan bakit isinuko o inihandog ng sarili niyang gobyerno sa naglalaway na banyaga ang dati niyang Pangulo. Wala na ba tayong batas na umiiral? Wala na bang saligang batas? Sarado na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? And just like all of you here today and in any other many parts of the Philippines, nakasama natin, binanggit kanina ni Pastor yung Proverbs 29 verse 2. Tama po yun.